We are in yung mood natin talagang kahit wala tayo sa ibang lugar, parang mga tayo, yung mood natin parang na-refresh tayo, di ba? So yung pag-uusapan natin today, i-open ko lang yung video. Naka-play na siya. So how often do you talk to God? Gaano ba kadalas? Gaano mo ba kadalas kinakausap si God? Sino yung kumakausap kay God dito? Amen. Dalawa lang. Yung iba may ginagawa, sino yung kinakausap nila? Ako. Ayan. Parang delikado yan. Yung iba yung kinakausap mo. Kailangan nakikipag-usap daw tayo kay Lord. See, when was the last time you cried out to God? Hindi ko na kaya to. Hindi ko na kaya itong pag-exam ko, hindi ko na kaya itong problema ko. May umagulgul na ba sa atin kay Lord? Yung umiiyak ka na, Lord, hindi ko na po kaya, tulungan mo ko. Meron na ba? So marami sa atin na umihingi tayo ng tulong dun sa panahon na parang hindi na natin kaya. So si King David anointed as the next king of Israel. Kilala niyo ba si King David? Si David, siya yung shepherd. Nag-aalaga siya ng mga tupa bago siya naging hari. So na-anoint siya bilang the next king of Israel. Ang napakaganda rito, nung na-anoint siya, King David laments to God every day. So laments, umiiyak siya palagi kay God. Bakit kaya? Bakit siya? Hari na siya, pero ang isang hari, di ba, pag nakuha ka na lang ng ubas, binibigyan ka na lang ng inumin that time. Pero si King David, nakuha pa niyang umiyak araw-araw kay God. Bakit kaya? Kasi si David, araw-araw meron siyang honest conversation to God. So yung pag-iyak niya, yung paghingi niya ng tulong, yun yung one way na kinakausap niya si Lord. So tayo, kailan ba natin kinakausap si Lord? Pag hirap na ba tayo o pag nandun tayo sa nakapasako sa subject ni Sir Glenn, kaya magpapa-thank you ako kay God. Ganun ba tayo? Nagpapa-thank you ba tayo kay God? So meron siyang honest conversation kay God. So sabi niya rito, ang sinasabi niya rito, during the time David laments to God, meron siyang time na makikipag-usap kay God. Si David, lagi siyang hinahabol ng mga kalaban niya, especially yung father-in-law niya na si Saul. Si King Saul, siya yung king of Israel that time. Pero nung nalaman niya na si King David, siya yung magiging next king, parang hinahabol na siya, parang trying to kill him pa nga eh. Talagang muntik na siyang mapatay ni King Saul. So si David, sabi niya, Lord, bakit ako gustong patayin ng tao na to? Bakit niya ako hinahabol? Bakit nagpapadala siya ng mga kalaban? So sabi today, si David, nakita niya na si Lord meron sa kanya, si David sa kay Lord. Pagdating kay Lord, meron siyang kakayahan na i-rescue si David, na meron siyang refuge, na meron siyang sanggalang. So sabi niya rito, alam ko na si God, kaya niya. And si God, meron siyang will para sa akin. Kasi magiging hari ako, sabi ni David. And God will going to restore him. Paano niya ni-restore si David? Paano niya binalik si David sa panahon na gustong-gusto na niya talagang mahiwalay dun sa mga kalaban niya. Ang sabi niya rito, si David, kaya binibigyan ng pagsubok ni Lord si David para makipag-usap siya kay God. So, gano'n ang pamamaraan ni God para kausapin siya ni David. Gusto mo ba na bibigyan ka muna ng problema ni Lord bago mo siya kausapin? Hindi, di ba? Pagod na tayo, hindi lang yung hirap na tayo. Gusto ni Lord na meron tayong pakikipag-usap sa Kanya everyday. Yun lang, simple saying na, Lord, thank you. Kasi gumising ako ngayong umaga na to. Lord, thank you kasi nakapasa ako sa grade 8,
So, next, grade 9 na kayo, di ba? So, yung iba, hindi nakakapasa. Doon pa lang sila tumatawag kay Lord. So, kayo, very, anong tawag doon, happy na kayo, di ba? Kasi nakapasa na kayo sa grade 8. So, sabi niya rito, following on God's faithfulness, reminded us na yung mga pagsubok natin, kayang pagtagumpayan natin kasama si Lord. Amen? So, ang sabi niya rito sa God's character, kailangan alam natin na kaya-kaya ni Lord. Na lusutin niya tayo doon sa mga problema natin. Sabi sa Psalm 59 verse 16, "But I will sing of your strength. In the morning, I will sing of your love. For you are my fortress, my refuge in times of trouble." So, ito yung laging inaawit ni David. Aawit ako para sa iyo. Aawit ako dahil binigyan mo ko ng lakas. Parang yung kinanta natin kanina. Yung worthy is the Lamb because of His love. Binigay niya sa atin yung buhay niya, di ba? So, kailangan alam natin kung sino yung fortress natin, yung sanggalang natin, yung makakapitan natin in times of difficulties, in times of trouble. So, si David, naniwala siya na that God is still in control. Ano man yung pinagdaanan mo, ano man yung failure mo noong nakaraang taon, school year, at malalaman mo na maniniwala ka na God is still in control. Amen? So God can and will be faithful. God is faithful with your life. Kung paano siya naging faithful noong mga nakalipas na panahon, God will remain faithful sa mga darating pa panahon. Setbacks na yan, yung mga failures, yung mga problema, yung mga pinagdaanan natin na mali. So God can turn your setbacks and sorrows into setups. Pag sinabing setups, parang new ideas, arrangement, ina-arrange ni Lord para bibigyan kanya ng kalinawan. So sabi sa Nahum 1:7, "The Lord is good, stronghold in the day of trouble. He knows that who take refuge in Him." Alam ng Diyos kung sino yung nagtitiwala sa Kanya. Alam niya, every time natatawag ka sa Kanya, ay, itong bata na to, nagtitiwala siya sa Kanya. The Lord is good. Naniwala lang kayo na napakabuti ng Diyos. He is a stronghold. Siya lang yung makakapitan mo. Siya lang yung masasandalan mo every time na meron kang failure. So today, continue to draw closer to Him. Meron kang devotion. So nandito ka na, tuloy-tuloy mo na yan. Huwag ka nang mag-a-attend ba ako? Hindi. Kasi hindi ka attend yun. Pag nandito ka na, ibig sabihin, merong purpose sa'yo siguro. Kaya ka dinala niya dito eh. Hayaan mo yung kaibigan mo. Kung natutulog pa yung kaibigan mo, hayaan mo sila. Kung hindi pa sila nakaligo, hayaan mo sila. Ang importante, ikaw nandito ka na. Tuloy-tuloy mo na yan. Sabi niya, continue to draw closer to Him. Lalo pa tayong lumapit sa Panginoon and look for evidence of His faithfulness. Kasi nandito na siya, nandito ka na, malalaman mo at ma-assure mo sa buhay.